Dear Lady Love TV. A Deal to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Tapos na ba kaming makapaghapunan ni Ali na makabalik ang nanay ko? Isang bahay lang ang pagitan ng bahay namin at ni Aling Tasing, pero lagpas 30 minutos na nawala ito. Paniguradong may kapitbahay na naman kaming dumudugo ang bibig, na tiyak na pagkwentuhan na naman ito at ni Aling Tasing. Nag-aabang kami ni Ali sa mahabang sofa sa ibabalita nito. Bukas pa raw ng madaling araw ang balik ni Orly galing ng presinto. Ang masaklap na balita ni nanay. Nagkatinginan kami ni Ali. Nakita ko ang pagkabahala sa mukha niya. King, si tatay na umupo sa sofa. Bakit hindi na lang siya magpalipas ng gabi rito? Nagkatinginan uli kami ni Ali na nagbuntong hininga. Kung gusto mo, Ali, ako na ang tatawag sa mga magulang mo. Suwestyon ni tatay. Huwag na po, ako na lang po. Si Ali, okay lang ba sa'yo? Panigurado ko sa kanya. Wala naman tayong choice. Medyo sumimangot siya at dinukot sa bulsa ang cellphone at nag-text. Saan nga pala kayo matutulog? Napatingin kaming pareho kay nanay sa tanong nitong iyon. Doon na kayo sa kwarto mo, King. Si tatay agad na sumagot. Maliit lang tong salas natin at mahirap nang daan-daanan ko pa kayo kapag nagbabanyo ako mamayang madaling araw. Tiningnan ko yung reaksyon ni Ali. Hindi ko mabasa dahil abala siya sa pagte-text niya. Huwag kayong maglalak ng kwarto ha. Mabilis na dugtong ng nanay ko. Nagpasabi ako kay Orly na katukin tayo bago umuwi sa kanila. Panay ang buntong hininga ko. Nakaupo kami pareho ni Alice sa paanan ng kama ko. Maliit lang yon pero kasya naman ng 2 tao. Pasensya ka na kung magulo yung kwarto ko. Hindi agad makasagot si Ali na nililibot yung tingin sa maliit kong kwarto. Tumigil ang tingin niya sa malaking poster ni Bob Marley sa likuran ng pinto. Hindi naman magulo. Ano nga palang sabi ng parents mo? Mabuti at pumayag. Si Papa hindi pa nagre-reply. Si Mama naman tulog na yon ng ganitong oras. Pero nagbilin ako sa kapatid ko. Inaantok ka na ba? Nilingon niya ako. Medyo. Hindi kasi ako sanay magpuyat. Tumayo ako at umalalay si Ali para hindi mahatak yung kamay niya. Inayos ko yung mga unan. Naglagay din ako ng unan sa gitna namin pareho. Una akong sumampa ng kama at pumesto sa kabilang dulo. Sumunod naman si Ali. Tumunog yung kahoy na kama ko para nagrereklamo. Nang makahiga na kami pareho ay bigla kaming natahimik. Parehong nakatitig sa puting kisame. Magkadikit ang kamay namin sa isa't isa. Ang weird na ewan. Parang ang awkward. Alam mo ba, nilingon ko si Ali. Ikaw ang kauna-unahang babae na dinala ko rito sa kwarto ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya habang nakatitig pa rin sa kisame. Seryoso ka? Kahit mga naging girlfriend mo, hindi mo pa nadadala sa kwarto mo? Seryoso. Tumango ako. Kasi sa motel ko sila dinadala. Bawal dito. Mapapatay ako ng nanay ko. Natawa si Ali. Ang gago mo. O bakit? Nag-sex na kayo ni Lara? Biglang tanong niya at hindi ko iyon inaasahan. Uy, ano ba? Umabot ako ng unan at hinampas ko sa kanya. Private yon. Lumakas ang tawa nito. Siguro, gago akong tao pero hindi ako kiss and tell. Oo, o hindi. Yun lang isasagot mo. Pareho naman tayong adults na eh. Kinabig ako ni Ali ng siko. Ano? Nag-sex na nga ba kayo? Tinalikuran ko siya. Matutulog na ako. Seryosong sabi ko. Good night. Good night my fake boyfriend na pa-virgin. Kinagawian ko na iyon sa tuwing umaga pagkagising ko. Ang magkamot ng itlog. Pero iba ang humagang ito. At bago ko pa tuluyang maisip na nakapose sa kamay ko ang kamay ni Ali sa tabi ko ay huli na. Nakapasok na yung kamay ko sa pantalon ko. Kasabay nun ay pag-iglap kung paglingon kay Ali. Na nagising lang rin at napatingin sa kung saan ko dinala yung kamay niya. Nanlaki ang mga matang nagtama ang tingin namin bago sabay na napasigaw. Mabilis na hinugot ko yung kamay ko kasabay ng paghampas ng palad ni Ali sa noo ko. Mabilis akong tumalgilid patalikod sa kanya at nagtakip ng unan sa mukha sa labis na kahihiyan. Nawala ang lahat ng hibla ng antok ko at ramdam ko ang pag-init ng noo ko na iniwan ng hampas ni Ali. Noong umagang iyon ay kinatok kami ni nanay. Dumaan si Mang Orly sa bahay bago mag-alas 6 ng umaga. Sa wakas ay natanggal ang posas. Hindi kami nagkakibuan ni Ali at halos hindi rin magtinginan. Hanggang sa ihatid ko siya sa kanto at itawag ng taxi ay wala kaming imik sa isa't isa.
Isang tipid na salamat lang ang sinabi niya na makasakay ng taxi. Nang mawala ang taxi at maglakad na ako pauwi, ay nahampas ko yung noo ko. Tiyak na nahawakan ni Ali ang hindi niya dapat mahawakan. At ang matindi pa roon ay umagang-umaga kung saan nauuna pang mag-inat sa akin si Junior. Medyo napangiti ako nang maalala ko uli yung reaksyon ni Ali. Habang nasa loob ng pantalon ko yung kamay niya. Kulang na lang ay maghisterya siya. Pero biglang nag-alala rin ako dahil baka iniisip niya na sinadya ko iyon at ang manya ko. Baka mailang na rin siya sa akin. Tenext ko nung araw na yun si Ali at nag-sorry ako sa kanya. Hindi ko talaga sinasadya. Tanghali na mag-text ako pero gabi na nung mag-reply siya. No worries, wala naman ako nahawakan. Bagaman hindi ako naniniwala sa kanya ay hindi na ako nag-reply pa. Gusto kong kalimutan na namin ang nangyari. 3 araw na hindi siya nagpakita sa akin. 3 araw na kaming hindi nagkikita ni Ali. Sa 3 araw na yon ay parang hindi kompleto ang araw ko na wala siya. Hindi ko pa matanggap sa sarili ko na namimiss ko siya. Pero oo, namimiss ko siya ng sobra. Kaya naman natuwa ako na mag-text siya kagabi. Napupuntahan daw niya ako sa campus after ng klase ko. May surprise raw siya sa akin. Gusto ko na sanang isipin na iniiwasan niya na ako dahil sa nangyari. Brad, si Jay na umupo sa tabi ko na tinapik ako sa balikat. Kararating lang daw nito at 5 minutes na late sa klase. Swerte mo, nakajackpot ka. Sinalubong ko ito ng tingin. Inilayo ko ng konti yung mukha ko dahil ang lakas ng amoy ng yosin nito na holos. Bench body spray nito. Anong pinagsasasabi mo? Diyan, sa bagong syota mo. Mahinang dugtong nito nang mabasa siguro ang tanong sa mga mata ko. Nakayuko ang ulo para hindi mahalata ng prof sa unahan. Sino? Si Ali? Takang tanong ko na nagbabari ng ulo para magkubli sa nakaupo sa unahan ko. Nanlaki ang mga mata ni Jay. Bakit? Meron pa bang ibang bago? Marahan sinapak ako nito sa braso. King ina mo naman Brad, baka gusto mo naman akong hanapan din. Selfish ka rin alam mo yon. Gago, anas ko. Ano yung kay Ali? Anong jackpot na pinagsasasabi mo? Matagal akong tinitigan ni Jay. Sabi na wala kang alam. Kasi kung meron, nauna mo nang ikwento sa akin. Gago naman, ano nga yun? Anak siya ng mga Santos. Mahinang pahayag ni Jay. Takot na mahuli ng prof na nagdadaldal sa likod. Malamang kasi last name niya yun. Tanga Brad, yung Santos Hall sa nursing building sa pamilya niya yun. Ang pagkakaalam ko, dinonate ng airpot ni Ali yon 7 years ago pa. Alumni raw kasi yun rito. Hindi ko ito mapaniwalaan. Baka ibang Santos yun. Inakbayan ako sa balikat ni Jay. Mayaman ang pamilya niya. Hindi pa rin ako naniniwala. Saan mo naman nasagap yan? Pinag-uusapan ng mga katim ko sa soccer. After na mga laro namin, kahapon natanong kanila sa akin dahil alam nila na tropa kita. Kasi usap-usapan na sa campus na syota mo nga Ali Santos. Bakit sa tingin mo alam nila ang last name niya? Napatuwid ako ng upo. Mahirap paniwala ng sinasabi ni Jay dahil una kong nakilala si Ali na nagtatrabaho sa coffee shop sa May Moraita. Bakit niya tinatago sa'yo? Dugtong na komento nito. Pero big time ang girlfriend mo Brad. Huwag mo nang pakawalan. Napabuntong hininga ako. Nakatuon ang tingin ko sa isinusulat ng prof namin sa whiteboard pero wala sa lecture yung isip ko. Nagtatalo ang isip ko. Dahil nagkaroon bigla ng kahulugan ang napapansin ko kay Ali minsan. Akala ko maarte lang siya magsalita. Pakonyo. Ayaw kumain ng street foods. Ang gusto yung lagi nakataksi o di kaya naka-grab car. May credit card. Pero bakit nagtatrabaho siya bilang barista? Bigla yung nagbalik sa alala ko nung unang araw na puntahan niya ako sa campus. Ngayon naging klaro sa akin kung bakit kasama pa niya ang school admin. At kung bakit gano'n na lang ang kapabor sa prof ko na i-excuse ako dahil lang kay Ali. At kung bakit easy lang siyang nakakapasok sa campus. Siguro nga'y totoo ang sinasabi ni Jay. Kaya naman pala siya parang walang pores at kutis mayaman ang gaga. Mayaman naman pala talaga siya. Siniko ako ni Jay at gumuhit ang mahaba sa notebook ko, ang S na isinusulat ko. Nang lingunin ko ito ay ginuso nito na nasa labas ng classroom. Nag-aabang si Ali sa koridor. Agad niya akong kinawayan nang makita niya ako. Ibinalik ko ang atensyon sa kinokopya kong lecture sa board. Maya-maya sinambit na ni Prof ang magic word. Class dismiss. Kanya-kanyang pulasan na ang lahat. Brother, mauna na ako. May practice pa kami. At mukhang mahaba pang pag-uusapan yun ng syota mo. Nakipag-fist bump pa sa akin si Jay bago sumibat.
Ipinasok ko ang binder ko sa bag ko at lumabas ng classroom. Nilagpasan ko ng kusa si Ali na malayo pa ay kanina pang masaya na nakikita ko. Uy, King, anong drama to? Hinatak niya ako sa laylayan ng polo ko sa likuran. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa mabilis na lakad ko sa koridor. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng sandaling iyon. Kung masaya ba ako na makita rin siya. O nanliliit ako dahil nalaman ko na mayaman pala ang pamilya niya. Hindi lang basta mayaman. Imagine, nakapag-donate ng isang building ang pamilya niya. May problema ba? Habol ni Ali sa likuran ko. Rinig ko ang nagmamadaling yabag niya. Naramdaman ko rin na hinihila na naman niya sa likuran ng laylayan ng polo ko. May ginawa ba ako na hindi? Doon ako napahinto nang marinig kong napunit yung uniform ko dahil sa paghila niya. Pagharap ko sa kanya ay iglap na itinago ni Ali ang dalawang kamay sa likuran niya. Nakalimutan ko na meron nga pala siyang sorpresa sa akin. Ayan, ikaw kasi, sabi niya na napakagat sa ilalim ng labi. Kasi, ako ano? Seryosong sabi ko. Nang sandaling iyon ay parang ibang Ali siya sa harap ko. Yung Ali na bigla'y mahirap maabot. Ano ba kasi ang problema mo? Bahagyang nagtaas siya ng boses. Ako pa nga may problema. Ginantihan ko siya ng singhal. Napatingin ang ilang nagdadaan sa koridor. Hindi kita naiintindihan. Naging malumanay ang boses ni Ali. Tiningnan ko ang napunit na laylayan ng uniform ko. Mahaba ang punit niyon sa gilid. Hinarap ko si Ali. Ni hindi ko magawa mag-sorry na napunit yung uniform ko. Kung sa bagay, kaya ka namang bayaran, hindi ba? Kasi mayaman ka. Pinagdidiinan ko ang huling dalawang salita. Unti-unting may namuong kunot sa noo ni Ali. Ayun ba ang problema mo? Napasingasing ako. Tinalikuran ko siya. King, ang childish mo ha. Mabilis na nagpunta si Ali sa harapan ko upang harangan ako. Yun ba ang problema mo dahil mayaman yung family ko? Tuluyan na naming nakuha ang atensyon ng mga naroon sa paligid. Sabihin mo nga sa akin, Ali, bakit pinili mo ako maging kaibigan? Sabihin mo nga sa akin, King, mababago ba ng pagkakaibigan natin kung nalaman mo noong unang estado ng pamumuhay ko? Hamon niya sa akin. Saka required ba ako na magpakilala na, Hi, I'm Ali, mayaman ng family ko, ganon? Nagbuga ako ng hininga. Wala akong naisagot pero ang gusto kong sabihin sa kanya ng sandaling iyon ay naging unfair siya. Dahil halos marami na siyang alam tungkol sa akin, ngunit siya'y parang puzzle na binubuo ko. Pero hindi ko alam kung paano ko yun iko-compose sa salita. O eto, binig ko yan kagabi para sa'yo. Inabot ni Ali ang kanang kamay ko at inilapag sa palad ko ang isang maliit at makulay na box na may pulang ribbon sa ibabaw. Bilang pasasalamat sa'yo dahil pinili mo ako maging kaibigan kahit nung unang tingin mo sa akin ay baliw at kulang-kulang. Kulang na nga lang imurahin mo ako. At kapag gusto mo pa rin ako maging kaibigan, saka mo na lang uli ako kausapin, okay? Bumagsak ang tingin ko sa hawak ko. Pagkatapos ay hinabol ko siya ng tingin papalayo. Habulin mo, gago. Utos sa akin ang isip ko. Tinangka ko siyang habulin pero biglang may humawak sa braso ko. Nabitawan ko ang hawak ko at bumagsak sa sahig ang box at lumabas doon ang cupcake. Tumagilid ang pulang cupcake at dumikit sa kahoy na sahig ang nasirang puting icing. Agad akong umiskwat sa sahig at maingat na binalik sa box ang cupcake. Oh my God, King, I'm sorry. Boses pa lang ay alam kong si Lara na yon. Hindi, okay lang. Sabi ko nang tumayo ako at ibinalik sa pagkakaribon ang box. Muli akong hinawakan ni Lara sa balikat. Okay ka lang? Okay lang ba kayo ni Ali? Hindi agad ako nakasagot. Sinusubukan kong habulin ng tingin si Ali pero wala na ito. Tumangwa ako nang balikan ko ng tingin si Lara. Mukhang napanood niya ang pangyayari. Siguro tama nga, Lara. Sa madalas mong sabihin nung nag-aaway tayo. Gago nga ako. Tipid ang naging ngiti ni Lara. Marami namang good point si King. At grabe ka namang manuyo kapag nagkakagalit tayo. Ayan oh. Bigla ko tuloy na miss. Doon lang niya inalis ang kamay sa balikat ko. I just want to know na nandito lang pa rin ako para sa'yo, King. Kung may problema ka, pwede mo naman akong lapitan.